Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Di ba't kaya pa nga natin pinag-uusapan mga kaibigan yung mga naglipanan ng mga fake news dahil sa panahon ngayon, kumbagay makabago na ay yung technology o yung teknolohiya sa social media mga kaibigan. Kaya nga naging mas madali po yung pagkalat po ng mga informasyon. Ngunit kasama rin dito yung peligro. Kumbaga yung disinformation at saka fake news. Number 1 yan na tinututukan po yun ng PNP. Kumbaga naglabas ng babala dyan ang Philippine National Police, mga kaibigan, sa kanilang mga miyembro na hingil po dun sa pagpapalabas ng mga sensitibong dokumento sa publiko, mga kaibigan. Ayon sa PNP na ang sino mang polis na mapapatunayang na may sala, mga kaibigan, ay maaaring harapin yung kaso ng administratibo at posibleng mapatawan po ng parusa. Ito upang liwanagin po yan at talakayin kung ano ang hakbang ng PNP laban po dun sa mga pagkalat ng mga maling informasyon. Makakasama natin ngayon ang Acting Chief at Public Information Office na si Police Colonel. Ito po si Police Colonel Randall Tuanyo. At magandang hapon po, Police Colonel Tuanyo. Welcome po sa programang Target on Air. Yung may mga kaso na po ba na police na sangkot po dun sa pagpapalabas po ng mga sensitibong informasyon o dokumento? Ano po yung mga naging parusa po sa kanila? Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target on Air. Colonel, magandang hapon po. Magandang hapon po, Karex, sa inyo po mga taga-subaybay po. Apo, at meron na po bang kaso na tayo ng mga pulis na nasangkot po doon sa pagpapalabas po ng mga sensitibong informasyon o dokumento? Ano po yung mga naging parusa po sa kanila, Colonel? Base po sa pakikipag-ugnayan ko po sa Direktor ng ACG, kung saan po yung opisina po ng ACG ang nag-iimbestiga noong pong mga leaked documents na insidente po. Opa. Katunayan po sa ngayon, sila po ay nasa case conference kasama po ang Personnel Directorate for Police Community Relations at yung DIDM po. Na kung saan po sila ngayon ay ongoing po yung kanilang investigation. Hindi pa po tapos o na po conclude yung investigation po nila about sa mga leaked documents. Correct. Apa, at ano po nilalaman memorandum po sa inilabas po nung TCDS nung last September 2024? Ano po yung mga mahalagang puntong dapat pong tandaan ng mga pulis kaugnay po nito, Colonel? Correct, ito po ay pinalabas noong September 30, 2024 na kung saan po ay niremind po ng ating TCDS po, ang ating mga miyembro ng PNP, tungkol po sa prohibition ng pagpopost po ng mga dokumento or information sa social media o sa platforms na unauthorized distribution. Correct. At sa ngayon po, naglipanan na rin po yung mga, kagaya po ng mga supporter po ni dating Pangulong Digong, at medyo nagkakaroon na rin po ng kalituhan sa mga social media. Kumbaga, napaka-aktibo ngayon dito ng PNP para tutukan din po yon. Opo, tama po yun. At binigyan naman po ng pagkakataon ng ating PNP po sa si General Marbil na i-remind lang po muna yung ating mga member po ng PNP tungkol sa paglalabas po ng mga dokumento at sa kanila pong mga grievances. Ang sinasabi po natin, bagamat nire-respeto po natin yung kanila mga opinion. Pero pagka po nagbo-border po sa violations na po ng mga administrative law at ng ating po mga policies ng PNP, kasama na po yung violations po na nagbo-border na po sa criminal po violations ng ating RPC, ay papanagutin po natin po sila, Alex. At ano po yung papel po ng NAPOLCOM Memorandum Circular 2016-002 sa pagpataw po ng parusa dun sa mga polis na masasangkot po dun sa mga illegal na paglabas po ng dokumento? Correct, basically po yung NAPOLCOM Memorandum Circular number 2016-002. Ito po ay tungkol sa revised rules ng procedure na kung saan po yung nilalaman po nito yung mga administrative disciplinary authorities at ng Internal Affairs Service of the Philippines. Basically, correct, ito po yung Biblia na kapag may administrative case po yung mga polis po natin, ito po yung pinagbabasihan po natin na kung saan po nakalagay po din yung scope and applications, yung mga offenses at yung mga penalties na maaaring kaharapin po nila
base po doon sa pag-violate po. At sir, saan nanggagaling yung mga fake news na may kinalaman sa PNP at paano natin masisigurong hindi mabibiktima ang mamamayan dun sa mga maling informasyon? Sa kasalukuyan po, Karik, kasi laganap yung mga fake news sa iba't ibang social media platforms. Ito po ay namomonitor ng ating ECG po sa pamamagitan ng kanilang 24 hours sa patrolling po. Kaya po pinapaalalahanan, kausap po rin po uli si Director Bernie Yang, na ang paalala po nila na huwag basta-basta po maniwala sa mga impormasyong nakikita online. Kaya pa sinasabi nila, maaaring ito isang misinformation, disinformation, or malinformation po na kanilang mababasa po sa mga social media platforms po. At ano po yung ginagawang hakbang ngayon ng PNP upang mapigilan ngayon pagkalat ng fake news gamit ang ICT o social media, Colonel? Ang PNP-ACG po ay around the clock po na nagmo-monitor o tinatawag po nila na cyber patrolling para makita po correct ang mga iba't ibang illegal activities online. At ano naman magiging posisyon ng PNP hinggil po doon sa Senate Bill 1492 na meron pong nagpapanukalang mas mabigat na parusa para po doon sa mga nagpapakalat po ng mga peking balita? Correct, yung pong Senate Bill 1492 po ay welcome po ng PNP, lalo na po ng ECG. Ito po ay tungkol sa an act penalizing the malicious distribution of false news and other related violations, kung saan po mas mabigat po yung mga possible na penalty po na ibibigay doon sa mga nagbabiolate po. At Colonel, kumbaga, cambio naman po tayo at kaunting paksa lang. Tatanong na rin po namin at meron na po ba kayong update din po sa mga kasong dito sa Slovakia National na ito ba yung pinaslang dyan po sa Boracay, Colonel? Correct, so matatandaan po natin, nangyari po ito nung na-report po noong March 12, 2024 sa isa pong abandoned chapel sa Malayaklan sa may Boracay po. Sa kasalukuyan po, kausap ko po kaninang umaga yung Regional Director ng Police Regional Office 6, si General Wangki po. Originally po, Carex, meron po silang siyam na tao po na inimbita, considered po na witnesses. At base po doon sa testamento ng siyam na witnesses, ay meron po silang nagkaroon ng persons of interest po na 3. Doon po sa 3 persons of interest, base po sa testimonya ng 9 witnesses, na meron po sila sa custody na 2 po na persons of interest po. At maraming salamat po sa pagkakataon po, Colonel Randolph Chuanyo, tagapagsalita po ng PNP. Colonel, salamat po sa oras. Maraming salamat po, Karek. Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Sa Target On Air.